Panon. Sige sa akin, Brother Freddy, ito yung quotes, continuation doon sa inano mo kanina. Sa Revelation, pagkuha ng aklat doon sa angel's hand, kasi may narinig ako na direct ang bride ngayon, hindi na dadaan sa propeta, direct na mismo doon sa Diyos ang revelation, o kaya kay Kristo ang revelation. Hindi ka na dadaan dito kay Brother Branham. So, pabaypas na yung prophet. Pabaypas. So, ididetalye natin sakot at saka doon sa scripture. Ngayon, ang sabi dito, ito ay nasa church ages ng Smyrna. Sabi niya, the seven ages as set forth in Revelation chapter 2 and 3 take in the whole span of the fullness of the Gentile, or the whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. In every single age, ito, single age, Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ito ay literal na iglesia sa Asia Minor. May iglesia talaga doon. May physical talaga. Pero yung local church, pero inilarawan na ang condition ng iglesia na yon ay sumasakop sa buong mundo. Kasi ages ang tawag sa kanila. Yung condition, bagamat nasa Asia Minor ang iglesia at sila ang nakatanggap at sa kanila ang sulat na ipinasulat na sabi doon sa Revelation chapter 1 na kung ano yung nakita mo nung nakalipas, nung presente at saka yung hinaharap, kailangan mong isulat at ipadala mo ngayon doon sa 7 iglesia. Yun yung Episo. Ito na nga yon. Pero doon sa iglesia na yon, mayroong mensahero sa bawat panahon. Hindi pwedeng walang mensahero na tatanggap ng sulat. At hindi rin marami ang tatanggap ng sulat. Isa lang ang tatanggap ng sulat sa bawat panahon, pero itong tatanggap ng sulat, siya ngayon yung magdi-distribute kung ano ang laman ng sulat. Tama ba? Kaya nga sabi niya, unto the angel of the church, singular yon, di ba? Hindi sinabi na angels, hindi sinabi ganon, singular yon. Unto the angel of the church, hindi rin sinabi na churches, kasi singular siya. Unto the angel of the church, angel which is the messenger, the bearer of the good tidings, good news, no? Ngayon, sabi ni Brother Branham, so everything is opening and the closing, the message to each age unto the messenger of Episo, unto the messenger of Smyrna. So singular siya hanggang sa Laodicea. Write these things, said he, etc., etc., sabi ni Brother Branham. He that hath an ear, let him. Mayroon siyang sinulat, hindi lang mabuksan dyan, na mayroon siyang close parenthesis na ini-emphasize doon na yung word na let him ay singular siya, hindi siya marami. Hear what the Spirit said unto the churches. Unto the churches ay pinapatungkulan niya na ito na yung 7 iglesia, churches na ang ginamit. Pero doon sa bungad, church ang binigay. Ang sabi niya, notice here, that Jesus, by the Spirit, so si Jesus pala ang messenger, si Jesus pala ang nagbigay ng message sa bawat church dito. Kasi sabi niya, notice here, that Jesus, by the Spirit, so si Jesus pala yun,
ang nagbibigay ang tawag natin dito, ang nag-anoint doon sa 7 messenger sa lupa. Siya pala yun. Si Jesus in the form of the Spirit. Kasi wala na siya eh. Ano na siya eh? Kumbaga, glorified body na siya. Di ba? Ngayon, ang kanyang espiritu, yun yung nag-anoint doon sa bawat mensahero sa panahon. Kaya ang sabi ni Brother Branham, notice here that Jesus, by the Spirit, in every age, addresses Himself. So, ina-address ni Jesus ang kanyang sarili doon sa iglesia ng sa bawat panahon. Sabi niya, addresses to only one person. Ito, hindi marami. Basahin mo, Brother Freddy, may quote ka dyan? Sige, gamit ka na mic. Ito, brother. Ang sinasabi ko, it is individual church. Tama yan, tama yan. Pero hindi ko sinasabi lang doon sa pito na yan, kundi sa bawat age katulad ko at katulad mo, mayroong age. Pupunta tayo doon. Mayroong quote dito. Oo, hindi ganyan ang kaisipan ko sa sinasabi mo. Sige, ituloy ko, Individual yan. Ituloy ko. Ang sabi ni Brother Branham dito, addresses himself to only one person relative to the word for that age. Only one person relative to the word for that age. Only one messenger. Hindi maraming messenger. Only one messenger for each age receive what the Spirit has to say to that age. So there is only one messenger received relative, sabi niya, to the word for that age. Now, punta ako doon sa pwede yan. Pero pupunta ako doon sa sinabi mo kanina na sabi niya, there is a certain qualified group. Nandyan yan sa quote. There is a certain qualified group. And in that group, there is a certain individual who has the ability to hear what the Spirit is saying. So, hindi na ito grupo. Pagdating dito sa churches, yun yung sinasabi ni Brother Freddy, na you are like the stars in heaven. No? The innumerable company of the angel, innumerable stars na hindi, that no man could number. Tama yon. Pero ang sinasabi natin dito ay in each age, hindi pwedeng magsobra. Kasi specific siya na 7. Tinalaga. Heavenly. Ang heavenly na stars messenger, si Kristo yun ang tinutukoy. Si Brother Branham, sinabi niya si Jesus yun in the form of the Spirit. So, ibig sabihin, si Pablo, Irenaeus, Martin Columba, Luther, Wesley, Brother Branham, si Kristo ang nasa likod niya. Hindi siya makakagawa ng saganang sarili niya. Kundi si Kristo ang nasa likod. Sinabi ni Brother Branham, it was Jesus in the Spirit. Nakuha nyo? Pero ito ang problema. In Revelation chapter 10, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants. The prophets, plural siya. Diba? Prophets, hindi siya singular. It was plural. So ano yung gusto nating emphasize dito? But in the days of the voice, yung days of the voice, hindi natapos kay Brother Branham. Agree? Hindi siya natapos kay Brother Branham. Why? Because Brother Branham has a voice. Mayroon siyang sinabi na the bride also has a voice. They had say it the Lord. They say it the word. So, ibig sabihin, kaya ito, continuation ito ng karaan, si Brother Branham ay kabilang sa voice. But hindi naputol yung voice sa kanya. Ngayon, saan ba nagpatuloy yung voice? Wala na si Brother Branham ngayon. Tama? Wala na si Brother Branham. Sino ang may dala ng voice na taglay ni Brother Branham? Wala na si Brother Gunn.
Wala na si Brother Jackson. Sino pa ba? Sino pa yung mga misahiro? Fivefold ang may dala. Ngayon, paano natin marirecognize ngayon yung fivefold sa panahon natin ngayon? Pwede ba, mayroon bang isang tao ang magdideklara na ako ay isang fivefold din? Pwedeng dalawa sa isang bawat pwede. Hindi rin pwedeng maging dalawa kasi lima sila. Lima ang gift. Yung Revelation chapter 10 verse 7, yung 7 angel yan, si Kristo yan, pero Sige. in behalf of the ikapitong heaven angel. Puntahan ko yung Yan ang eksaktong bilang lang na sinubo dito sa lupa para lang para puntahan ang hindi ma-record yung boses mo, RPD. Dapat ginamit mo ganito. na Para puntahan yung mga servants the prophets. Sa likod ng 7 the prophet, yan ay 7 bituin na sa likod nila. Okay? Ibig sabihin, hindi ito, ang every church, kore, ikaw ay church eh. Ako church. Okay? And every age of my life, every age of my life, mayroong kapahayagan na ipinapahayag. Pero hindi siya nagtatapos lang katulad sa earthly. Mayroon tayong mensahe, RPD, no? Kung narinig mo to. Mayroong star. Yes. Yung big star. Ang big stars natin ay messenger of the age. Okay. Pero under doon sa big stars at the age, mayroong small stars. Ang sinasabi ko, Brother Magellan, yung popularity in heaven na nakikita dito sa lupa, hindi popularity ng mga tao na sumikat siya. Hindi. I mean, hindi siya kilala. Kahit si Brother Branham, maraming hindi nakakakilala eh. Kahit ako dati, hindi ko kilala si Brother Branham. Hindi siya kilala ng gaano ng mga tao, pero the legion and legions of heaven, kita siya. Ganito. Yun, kaya siya ibinilang ng stars in heaven kasi hindi nakita ng worldly people yung tao na yon, yung pala ay great star. Ito nakita ko Si Brother Branham, ang ministry niya 65, 1963 hanggang 1965. Oo, nag-end. Anong taon na tayo ngayon? Okay. Year 2000. 2026. So, alam mo ba yung tao, sabi nga Brother Romel kanina, mayroong biases. Yung ministry na dapat nag-continue sa kanyang panahon, dumating din sa punto para din tayo nasa dark ages, correct. na yung totoong mensahero ay Hindi napapansin. hindi lang pinapansin, hindi ini-expose. Pero, Dahil sa yung word na binanggit mo kanina, Brother Freddy, because of Nicolaita. Gusto nila, ang pakinggan nila, yung grupo nila. Pero in heaven, yung silence in heaven, alam mo ba? They are watching the minister. And he knows that the messengers is a great star in heaven, but in this earth, hindi siya kilalado. Anong tatanong mo sa akin? Ang point ko, hindi lang nagtatapos dyan sa 7, kundi yung earthly messengers niyan is the greatest numbers na sinasabi before the foundations of God. Tama yun. Hindi lang natapos, hindi lang siya dito. Oo. Nag-continuous pa. Pero yung exactly 7, heavenly yun. Kaya nga, Hindi kaya pwede maging 8. Ang 10-7, agree tayo doon na ang original na application ng 7. That is Jesus Christ. Yan. That is Jesus Christ. Dapat yun. Pero dahil nga wala tayong direkta na makakatanggap kay Kristo, maliban na dumaan ka sa mensahero, kailangan mo munang pansamantalang tanggapin yun. Kasi si Kristo ay hindi pwedeng magsalita direkta sa iyo. Kailangan dumaan siya sa mensahero. Tama, ito papakita. There are 2 coming of Jesus Christ. The one is the audible voice, and the one na sinasabi sa wisdom and revelations of God. Ngayon, hindi na siya makita. Sige. Ituloy ko, Brother Freddy, Oo. Ituloy ko. Hindi na siya makita.
Ah, ang Revelation 10:7, ano bang, but in the days of the voice of the seventh angel, hindi naman sinabi doon na ikawalo, di ba? Ikapito yun. Ang church ages hanggang 7 lang. So, ano ang pagbabatayan natin dito? Yung word dito na sinasabi na days of the voice. But in the days of the voice, when the seventh angel sounded, the mystery of God should be finished. Ngayon, mayroong binanggit si Brother Branham na all mystery has been finished. Ngayon, ang tatanungin natin dito, ano ba yung natapos? Yung mystery na nahayag sa panahon ni Brother Branham. Yung sinabi niya, all mystery should be finished. Pag sinabing should be, tapos na ba o tatapusin? Futuristic. Ngayon, yung word din na, ito yung word ni Brother Branham, wind up. When the man last stand, that is the end, the mystery. Ano bang ibig sabihin ng wind up, Brother Freddy? Dito muna kinig. Dito. Last word. The last man is stand. Yan, isa yun. Isa yun na magiging isang sign na yun na masasabi ng finish kasi ang Diyos na magsasabi, it's already finished. Hanapin mo yun. Ang sabi niya, all lost ends, no, should be wind up. Pag sinabing wind up, ano bang ibig sabihin nito, Brother Freddy? Wind up. Ano ibig sabihin ng wind up? Ibig sabihin, ito talaga. May mga bagay na Hindi, huwag ka na magpaliwanag. Pagkaintindi mo lang ng wind up, ano ang ibig sabihin nito? ano ito, ito yung mga laws na Kaya nga, yung lost ends should be wind up. inire-reveal. In- Ibig sabihin, restoration. No. Pag sinabing wind up, sabihin ko na lang, pag sinabing wind up, tatapusin. Ngayon, yung word na tatapusin, ito ba ay tapos na? O hindi pa. So, yung word na wind up, tatapusin. Ang dulo na makakatapos, yung last man is done, na hindi natin alam kung sino yung tao na yung muli-muli na lang. Fivefold na yon. Hindi ko na ano yung tao. Ito na lang direktang sabi. Ito na lang direktang sagot. Ang tao na yan ay mayroong espiritu ng pagkabirian pag hindi ito tinanggap. Okay. Ang tuto, O tatanggapin ko din, ito din yung tao na truth seeker. Para patas na tayo, dalawa. ang truth seeker. Hindi maano eh. Hello, Dalawa na yun, tinanggap ko na yun. Ang truth seeker, ito tanda nyo. Ang truth is seeker. Ang truth is seeker. Seeker. Ang truth is seeker is always looking the spirit revelation. Yan, tama yun. The truth seeker is always looking the true revelation according what is written na nakasulat. Kasi pinapakita na nakatingin doon ang seekers doon sa revelation na inire-reveal sa kanya But it is not looking the physical condition. Wait, pag Because that is the spirit. Oo, kasi kahit yung nagsasalita niya, kahit pulis, sinasabi ng espiritu, his man is contrary what my word is said. Ito isa pa. Revelation chapter 10 verse 8. And the voice which I heard from heaven. Mayroon sinabi si Brother Branham. Ito na, advance na to na binigay sa atin ni Brother. Dito sa 10:3, and cried with a loud voice, as when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Take note mayroong isang umiyak, at mayroon isang lion roared. Ang lion roared sino? Si Kristo. Sino dito yung 7 thunders uttered their voices? Yung 7 angels. Yun yung 7 angel. Correct ka. O, tama ka. Dito nakita natin na
when the lion roared, 7 thunders uttered their voices. Iba yung nandito sa taas na umiyak. Ang sabi sa 3:8 ng Amos, ang Diyos ay nagpa-prophesy. Like a lion roared. So, itong 10:4 ay pinakita sa atin na iba yung nag-roared. Ibig sabihin ng ano ba yung roared sa Tagalog? Umatungal. Di ba? Yung umatungal, mayroong 7 nagsounding yung trumpet, di ba? 7 thunders uttered their voices. Tama yun, sinabi mo, yung 7 thunders, hindi siya naka-specific lang dito sa dulo. Yan ay nakakalat sa buong iglesia. Yun yung... Ito yan. Every churches, there will be a one special. Yan, tama yan, Brother Freddy. Ngayon, 7 thunders uttered their voices. Ngayon, dito sa 10:8, and the voice which I heard from heaven speak unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hands of the angel. May hawak sa aklat, may hawak ng aklat. Sino ba yung angel na may hawak ng aklat? Di ba si Kristo yun? Standeth upon the sea and upon the earth. Si Kristo yung may hawak. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand. Hindi na siya singular, kundi siya ay plural. Yung angels, hindi na tumutukoy kay Kristo. Sino yung angel na tinutukoy dito sa chapter 10 ng Revelation? Sino yon? Ngayon, sabi niya, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten, thy belly bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again for many peoples and nations and tongues and kings. Ito bang pagkuha ng aklat? Kanino siya kumuha ng aklat? Angel's hands. Hindi na ito singular, ito ay plural. So sino yung mga angels yan? Hindi ba yan dito din sa mga mensahero? Amen yan. Yung he had declared the servants the prophet. O sige, yun lang yung ano ko, tawag dito pabitin. Sagutin niyo na lang sa sunod. Yun lang yung ano. So, ibig sabihin sa dulo ng panahon, may mga mensahero din, mga anghel din. Marami sila, hindi na naka-specific kung iilan, kung sino. Yung angel kasi, linawin lang natin. Yung angel kasi, mayroong 7 lang at mayroong angels na earthly messenger not countable, ibig sabihin innumerable. So yung angels na yun, nandito sa earthly, mortal yun. Mortal yun. Sige. Ang nakikipag-usap sa mga mortal din. Idagdag ko yung quotation niya, sabi niya, and that one messenger is the messenger to the true church. He is speak for God by revelation to the churches, both true and false. Yun yung sinabi mo kanina. Ngayon, the message is then broadcast to all, but through it is broadcast for all who came within range of the message. That message is received individually by only a certain qualified group in a certain way. Each individual of that group is one who has the ability to hear what the Spirit is saying by way of the messenger. So hindi siya pa rin kakalas doon sa mensahero. Ngayon, hindi naman in-identify dito kung sino mensahero, kung ito ba ay heavenly o ito ba ay earthly messenger. Questionin mo na lang yun. Ngayon, ang sabi niya, those who hear are not getting their own private revelation. Ang sabi niya, nor is getting their collective revelation, but each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. Yes, yun ang sinasabi. Hear what the Spirit said. We hear what the Spirit said. Kasi, either, ganito yan, pakita ko sa'yo. Ako. So, yun lang, yung ano ko. Okay. Ako nakikita nyo.
Tapos may nagsasalitang pulis. Yung Espiritu ng Diyos yan, itinuturo sa akin, uy, yung sinasabi niya, mali. Uy, tinuturo niya tama. Uy, tinuturo niya mali. Ito yung tinuturo niya tama. Ibig sabihin, may nasa likod ko, may nagre-rebel in the way of wisdom. Itinuturo niya sa akin, tingnan mo yung sinasabi niya. So ibig sabihin, pinapaintindi na yung Espiritu na hindi kasi makita yung pito na yan eh. Mahirap yan eh. Kasi si Kristo nga. Ito nga. Ibig sabihin, every one of us may angel sa atin. Yun. We must discern what is the spirit. Ano? 1 John chapter 4 verse Oo. Oo. Kaya, yun yung sinabi ni Barbanham, ang messenger, pwede siya magsabi ng totoo, Oo. pwede rin false. Ngayon, ano yung acid test natin? Kung ang sinasabi niya ay totoo. Oo. Kasi mayroong spirit of lies na nagdidikta doon sa likod na akala mo totoo pero hindi pala. Gaya ng binanggit mo kanina, Oo. na they have tried that they are apostles but But they are foolish. they are Remember, So, yun- sabi nga dito, sabi ni Satan, be wise just like a serpent. Danger yan. Dapat, be wise more than the serpent. Kasi pag sinabi niya, be wise like a serpent, pares lang pala tayo sa serpente. Tama? Hindi tayo like, kasi ang more than the serpent is God. Kasi pag sinabi, pag like katulad tayo ng serpente, anong ibig sabihin? Ang kalalaman natin, hindi nalalampas daw sa serpente, katulad din tayo sa serpente. Ibig sabihin kasi wise din siya eh. Pero we must more than we must more than the serpent. Kasi ang nakakahigit sa serpente, ang Diyos at si Kristo. sabi ni Jason Gabrola, ang gulo. Di ba? Tawa pa si Jason. Mahirap yung katulad lang pala tayo sa serpente. Sabi Praise ni God. Jason, Bas- good evening sa iyo. Dapat makarating ka dito, Brother Jason. Amen. Praise God. So, Meron even though ang ganda ng tackle, no, ano lang, parang kasi nakikinig din ako. Basta kung ano yung pinahayag sa atin, na alam natin, lagi natin ilagay natin ang sarili natin sa likuran ng Panginoon. Whether malalim ito o mababaw, yung humbleness natin, laging ang pinapangaral natin, si Kristo lagi. Kaya, Gusto ko sa pag-uwi ko may baon ako. Sa ano pa yung Revelation class namin. Gusto ko malaman kung ano yung spiritual meaning nitong nasa Revelation chapter 2 verse 17. Sabi doon, let everyone listen to what the Spirit says unto the churches. To the one who overcomes, I will give some of the hidden manna, and I will also give him a white stone. On the white stone is written a new name that no one knows except the person who receives it. What is the figurative, the spiritual meaning of hidden manna, white stone, new name? May tracks tayo nito, ay review mo yung tracks natin na new name. Okay, sige. Ang Revelation 2:17 ay kabilang doon. Mayroon doon rock, mayroon doon yung stones. Pero sabihin ko lang dito na to him that overcometh will I give to it a hidden manna and will give him a white stone. Ang white stone is yung clarity. Clarity of the message. Yung stone ay revelation. Clarity of Okay, revelation. isa-isa natin. Yung hidden manna ay Ang hidden manna ay revelation din. Ang revelation. white stone ay White stone. clear understanding at saka yung clarity of Okay. the message. And then yung Ang new name. Ang new name, new revelation, new dealing. Okay. Ano pa yung iba? Iyon ang tumama. Yun yung yun yung nakita ko doon sa tracks. Okay. Sino ba yung nagkatanggap ng bagong pangalan? Melchizedek, mayroon siyang new name. Si Jacob, nagkaroon siya ng bagong pangalan. Dati Jacob naman siya, naging Israel. Yes. Si Sa Abraham Genesis. ay nakatanggap din ng pangalang bago. Oo. After na siya ay magkaroon ng covenant na magkakaroon siya ng anak, ang kanyang pangalan ay napalitan. Sino pa? Abraham, naging Abraham siya. Ngayon, si Peter, naging
Si Simon naging Peter, I give Peter. you a Si star. Pablo naging yung Saul dati naging Paul. So ito ay new dealing, new revelation. Ay pwede ko rin masabi na turning the corner. Yung ano nito. So ang sabi niya, and in that stone a new name written which no man knoweth saving he that receiveth. Individual to. Kaya walang pwedeng, ang revelation, walang pwedeng kumuha na kahit sino. Ikaw lang mismo individual. Tsaka brother, Personal. nandyan sa 28, I give you morning star. Morning Star. Ayan ha, yung Daniel 12:3, lahat na nagbabalik ng katwiran, yung revelation sa Diyos, tatawagin Star of Heaven. Pero ang That is the new name. ultimatum sa kalagayan natin ngayon, yung pagkabirian talaga. Ito yung laman ng Revelation 2:17. New name, yung star. Truth, sabi ko na yung Dagdag ko lang Ah, in Revelation chapter 2 verse 17, there are two. Yung tama name. yan. Name. One is yung katulad ng Abraham, no. Pero yung isa is identification, which is the revelation. Ang mas higit yun, yung revelation. Revelation. Oo, Tama. kaysa doon sa pinangalan. Tama. Oo. Okay? Meron. Pastor, mag-iwan ako ng pero kung pwede masagot ngayon, kung paano unawain yung Jeremiah 7:31. Kasi dito ba lumalabas pa pagka binasa mo to, ang Diyos hindi niya alam ang bagay na to, gayong ang Diyos is all knowing. Jeremiah 7:31, and then may follow up pa ako, hiwalay naman. Kung naganap na ba partially and mayroon na bang fulfillment kailan? Pero dito, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng tope na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos. Sabi niya, no? O pumasok man sa aking pag-iisip. Ang Diyos ba meron bang hindi alam? Kasi sinabi niya, ni hindi ko ipinag-uutos yan. Ni hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi ng Diyos eh. Ito hindi ko alam kung mayroon nangyari ito sa Old Testament. Brother Ruel, hindi ko pa alam. Kung Hindi, ito man ay nangyari na, sinulat po ni Jeremiah eh. totoo na mangyayari talaga ito kasi hindi pwedeng isinulat at tapos hindi mangyayari. Opo. Ngayon, ang ano dito, ito ay kay Jeremiah eh. Hindi Oo. naman Diyos ang nagsasalita na hindi niya alam. Tama ba? Hindi po. And they have built the high places Tapet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their son and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither come into my heart. Dito sa taas. For the children of Judah have done evil in my sight, said the Lord. They have set their abomination in the house which is called by my name, to pollute it. So may kinalaman siya sa Panginoon. Kaya ang tanong mo, ang Diyos ba ay hindi alam yung Kaya nga, yun. lahat ng mga bagay? Pero, So hindi ko muna sasagutin to. next po yung Pagkakalam ko si Brother Francis, mayroon itong paksa about doon sa Topet. Oo. Hindi ko lang ma-recall pero nabanggit ito dito dati yung Topet. Yung talagang parang sunugan, tapunan, ano ba 'yan? Oo. Sige, sige. Ang Diyos kasi omniscient. Ay, ibig sabihin, alam niya lahat ang bagay. Kailang binigyan tayo ng free will. Yung free will na yun, makikita lang na Diyos kapag ka ito ay gawin niya. At mayroong free will na nakikita ng Diyos. Pero may mga bagay na ang ating kagustuhan na ginagawa natin, pero inaisusulat pa rin bahagi doon sa events na ginawa natin. Okay. Kasi una, Revelation chapter 11 verse 12. Hinatulan ang tao ayon sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin pang free will, mayroon siyang free will na recorded, pero mayroon siyang papasok pa lang na gagawin ng tao. Okay. So yung ibig sabihin yung brother, may gagawin ka, doon pa lang papatunayan na yun. That is God's omniscient.
na mangyayari on the spot. Sige, palagpakan natin ang Panginoon. Brother Freddy, ikaw na mag-closing. Hallelujah. Alas 9 na, mag-ano pa. Ako, mayroon lang ako sasabihin bago ako mag-pray, ano. Ingat kayo sa nagpipray dito sa gitna. If the foolish virgin is praying to the real church, means to say you are giving the power of authority, even if God is using that man as a police. Kung pipili kayo mananalangin, dapat pimili kayo sa karapat-dapat na magbibigay ng closing prayer dito sa church. Because even the police virgin na ibig sabihin magpe-pray dito. Kasi pag nakita natin na sa likod ng tabi may gawa ng langit ug lupa. Lord, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa iyong pagpapala at restoration na kapahayagan na magbigay sa amin ng kalakasan spiritually paglago, O Lord. Salamat po dahil dito sa iyo, O Lord, nabigyan kami ng blessing spiritually by knowledge of purity na kapahayagan. Nagpapasalamat kami lagi sa iyo sa pag-iingat sa aming buhay sa araw-araw na kung paano kami iniingatan. Pero Lord, hindi lamang dito nagtatapos ang kapahayagan. O Lord, dapat patuloy ito na magaganap sa aming bahay at saan man lugar na kami ay bibigyan nyo ng kapahayagan. Kahit sa trabaho o whatever, kung nasa amang grupo na yon, ay patuloy ka po sa amin magbibigay ng kapahayagan. At doon po na nagniningning ang stars in heaven sa pamamagitan ng ginagawa ng messenger at nagagalak po kayo sapagkat ang nagpapagalak sa iyo sa pamamagitan ng instrumento ng messenger na ito na ginaganap ng kanilang tungkulin sa mundo dito para sa kaligtasan ng sanlibutan. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo. Ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.